Eto na mga kabasketball, gastos ni Manny Pacquiao dyan nga sa MPBL umabot na umano sa 2 bilyon. At ano ba yung naging pangunahing dahilan ni Manny Pacquiao kung bakit siya bumuo ng kanyang sariling liga? At pag-usapan natin mga kabasketball yung 5 players na posibleng maging bagong import ng Barangay Ginebra at pwedeng maging naturalized player na rin ng ating Gilas Pilipinas. At Carl Tamayo nag-a-average na ngayon ng 30 minutes per game dyan nga sa Japan B-League. Dito nga sa naging interview ni Manolo Chino Trinidad kay Manny Pacquiao ay naitanong niya nga kung bakit niya naisipang bumuo ng sariling liga, yan ngang MPBL, kasi alam naman natin na si Manny Pacquiao ay nakapaglaro din sa PBA. Ayon sa kanya mga kabasketball, hilig niya talaga at mahal niya yung paglalaro ng basketball. Bata pa lang siya mga kabasketball, kinukwento niya na sa tapat ng bahay niya ay may basketball court. Ang paliwanag niya mga kabasketball, napakaraming mga Pinoy basketball players na magagaling na hindi naman nabibigyan ng pagkakataon. Kasi alam naman natin, PBA lang naman talaga yung liga na nandyan at napakakonti lang nung teams, no? Kaya bumuo siya ng liga, no? MPBL. At dahil nga dyan mga kabasketball, napakaraming mga naglalaro na ng mga batang players at puntahan na rin ngayon ng mga nag-retire dyan sa PBA. At least meron silang mapupuntahan, no? Maganda rin itong ginagawa ni Manny Pacquiao, especially alam naman natin na maganda yung platform niya, no? Yung kanilang format, yung home and away. At ayon nga kay Manny Pacquiao ay gumastos na siya. Umabot na sa 2 bilyon mga kabasketball. Pero saan niya nga ba kukunin yung napakalaking pera na yan? Dito kasi sa balita ng Philstar Global mga kabasketball, hinanap ko to, no? 2018 pa to. At sinasabi nga dito na yung trophy lang nila ay nagkakahalaga ng 10 milyon. At bawat isa nga na sumali diyan nga sa MPBL doon sa kanilang pagsisimula ay nagbigay ng 500,000. So 10 team yon mga kabasketball. At nung sumunod na season, umabot na sa 26. So 16 yung bagong team mga kabasketball nung 2018 at bawat isa sa kanila ay 10 milyon na yung ibinayad bilang entry. Ang tindi niya mga kabasketball, dumoble na ng 20 yung 500,000 nila, naging 10 milyon na yung halaga ng franchise. At may pahabol pa dyan, etong ang si Manny Pacquiao kasi nga aabot na raw sa 50 million pesos yung magiging franchise ng isang team dyan sa MPBL pagdating ng panahon. Di ko alam kung ngayon ganun na yung presyuhan dyan mga kabasketball. Sa ibang balita mga kabasketball, bagaman ayaw ng mga Pinoy basketball fans na mapalitan etong si Justin Brownlee bilang naturalized player ng ating Gilas Pilipinas, especially ng mga taga-suporta ng Barangay Ginebra bilang import dyan nga sa kanilang kupunan, wala tayong magagawa. Ayon nga mismo, no, kay Al Francis Chua na hindi na nga aapila. Ang sinasabi niya, wala naman daw magiging pagbabago, baka mas tumaas pa yung maging sanction dito nga kay Justin Brownlee pag umapila sila. At inamin niya nga na naghahanap na sila ng panibagong import. So ito yung 5 pwedeng import mga kabasketball na pinag-uusapan ngayon ng mga taga-suporta nitong Barangay Ginebra at ng ating Gilas Pilipinas, kasi hopefully maging naturalized player din natin yung makukuhang import nitong Barangay Ginebra. Kasi alam naman natin na si Coach Tim Cone yung nangunguna sa listahan bilang head coach ng ating national team. Unang-una dyan mga kabasketball, etong si Lester Prosper, big man yan, alam natin. Si Chris Macolo, no? Matagal nang humihirit to. At nandyan din etong si Reynaldo Balkman, 6'7". Nandyan din yung mga import netong Bay Area Dragons mga kabasketball na si Andrew Nicholson at Miles Powell. Kung ako papipiliin mga kabasketball, gusto ko yung player na parang si Justin Brownlee rin maglaro. May tira sa labas, kayang gumawa ng play, magaling pumasa, 'di ba? Pagka kailangan pumutok, tumasabog, gaya ng ginawa niya doon sa Asian Games. At pero siyempre hoping pa rin tayo na hindi magiging mabigat itong parusa kay Justin Brownlee. Sana buwan lang, no, para makabalik agad siya dyan sa PBA at sa ating national team. Sa ibang balita mga kabasketball, umabot na nga sa 30 minutes per game mahigit
etong playing time ni Carl Tamayo dito nga sa Ryukyu Golden Kings mga kabasketball ng Japan B-League. Kung nung nakaraan halos sa bangkuan naglalagi etong si Carl Tamayo, ngayon mga kabasketball binibigyan na siya ng tiwala ng kanyang mga teammates at maging ng kanyang head coach mga kabasketball. Ayon pa nga sa kanyang isang teammates ay yung performance daw netong si Carl Tamayo na 15 points ay kaya niyang makuha, no? Normal lang daw yan para sa kanya. Kaya niya raw makuha yung stats na yan per game kasi nakikita raw nila doon sa training nila pagka kabantayan niya itong si MCAC or kalaro nila, no? So nakikita nila na actually alam naman natin talaga na magaling talaga si Carl Tamayo, especially ngayon na nag-adjust siya ng posisyon, no? Dati kasi big man ang nilalaro niyan. Ngayon, in-adjust siya ni Coach Tab Baldwin, ginawa siyang shooting forward, no? Small forward. Kaya talagang yung height niya na hindi ko alam kung dati kasi 6'8 Most likely 6'8 hanggang 6'10 na yan ngayon. Kasi syempre tumatangkad yan, bata pa yan. Tingnan natin, no? At pagka tinignan nyo mga kabasketball, napakalakas ng magiging lineup natin sa hinaharap, no? Dahil may mga players na tayo talaga na bukod sa mga malalaki, mga athletic din, may mga shooters na rin tayo kung tutusin mga kabasketball. Ayon naman sa kanilang head coach na si Dai Okitani ay napakaganda ng depensang pinakita ni Carl Tamayo dyan sa game na yan mga kabasketball. Nakashoot din siya ng 4 na 3 points. So matindi, no? At napakalaking tulong daw yan para sa kanilang kupunan. Kaya talagang most likely mabibigyan na ng break ngayon etong si Carl Tamayo dyan sa Japan B-League. Maganda rin yung pinapakita ng bagong big man natin dyan, no? Na si AJ Edo. Hopefully sa mga susunod na linggo ay makita na natin ulit etong ating pambatong si Kai Soto. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.